question. Starting with our first friend from the media. Sino po ang gustong magtanong? Pakilala po muna kayo ng inyong pangalan, media outfit, and your question. Pwede niyo pong tanongin kahit sino sa ating ride members. Okay, we have our friend from Soundcheck. Hi! Hi guys! Congrats kasi I was here din nung single launch nung na-launch ko sa group. Kasi ngayon may album na. So, sobrang congrats. Thank you! Sa lahat. So, ano ba yung mga songs? Ano ba talaga ano? Ano mga songs so you would say closest to your heart? At ano yung mga pinaka-medyo nahirapan kayo i-record at bakit? Thank you! In terms of closest to our heart, it's gonna be Hakbang talaga. At bakit? Kaya ano po siya yung naging career ng album namin is because it reflects yung naging journey talaga namin. It's personal, it's who we are, and ano yung napagdaanan namin throughout the years. And bukod po doon, yun yung parang pinakagusto rin po namin i-spread na message sa lahat ng makikinig po sa amin. Kaya yun po yung pinaka-special na kami. And in terms po sa, siguro medyo nahirapan kami. Hindi naman po nahirapan. Pero like, a challenge that we took is paano po. Kasi for our group, ang mga usually pong ginagawa namin is more on upbeats and mga ano talaga mga word dance na songs. So, actually, sobrang tinake po talaga namin yung challenge. Kasi alam po namin na kailangan maging well-rounded din po yung way ng music namin. And hindi lang isang angle or isang sound yung maparinig namin sa mga tao. That is why, ayun po, paano po. Actually, gusto ko din. Para tayo ng bigyan. Paano po kasi ng blending, pinibigil the emotion in the song. So, congrats. At sana may solo con na rin soon. Thank you. Thank you! Thank you po. Actually, ang ganda nga ng paano mo. Medyo R&B siya no? Maraming kulot. So yung difficulty level ng kantang to mataas. Ito yung kantang kapag kinanta niya ng pulito, sobrang ganda. Isang may wala sa kondisyon, ang hirap na niyang pakinggan. No? So kailangan talaga perfect na perform din sa akin po. Ganda. Pero ang taas na ng difficulty level. So, yes, good luck guys. Okay, and also nabanggit niyo nga yung hakbang, yung favorite video. Yun nga po yung hakbang, ang mayroong bagong music video na lalabas sa January 21. Okay. Thank you so much, Jamie of Soundcheck Manila. Who's next? Okay. Hello guys, I'm John Bona from Kumakawa. First of all, congratulations. Ang laki-laki na ng event na to. Siguro, first question ko, how do you feel that this actually happened? Okay, na guys. Yeah. Time for it to sink in. Yeah. Analyze nyo na anong feeling nyo na nangyari na itong first album ng Facebook. To be honest po, sir, before po talaga mangyari ng event na to, hindi kami familiar sa feeling na nararamdaman namin. Kasi it's something different since ito po ang unang event ng Ride sa labas po ng ABS-CBN. And it's something na for Ride po talaga. That's why yung feeling po namin, we're not familiar po. Tapos, halo-halo po siya. Excitement, kaba. Pero nangingibabaw pa rin po yung selection. Yes. So naman kan, maliban sa sinabi ka rin. Siguro isa sa nararamdaman namin yun, sobrang thankful kami na ma-witness namin yung lahat ng tao dito. Mga kaibigan namin, mga bosses, na ni Sir Riley. Alam ni Sir Riley kung gaano kami na-thankful sa kanya na binigyan niya kami ng opportunity na meron. Di namin dati pinag-uusapan namin kasi pinag-joke kami na yung araw nasa mall tayo, pinagkakaguluhan tayo. Di naman ganun talaga siya ngayon, pero nakikita namin, maraming tao para sa amin na bago pa lang. Second question ko is, has the dream actually changed now that you've done something like this? Nagbago na ba yung mga pangarap ninyo ngayon na may nangyayari ng ganito na public figures? Right now, since really nagsisimula pa lang po kami, in terms of our dreams, same pa rin po siya, pero mas lumaki at tumaas po yung mga pangarap namin. Because we started the dream, pero hindi po kami nagsistick sa
a limit or into a box. Pag may na-feel po kami na-achieve kami in a way, mas mag-strive pa po kami, mas may ma-achieve pa, and tuloy-tuloy lang po yun para lagi po kami mag-grow. Tsaka pwede yung magdagdag. Para sa akin din po, para sa akin, sobrang gusto po namin yung ginagawa namin, pero hindi po namin kinakalimutan maging patient po kami. Kaya lagi lang po ako nag-take time, small steps, pero lagi namin iisip na lahat ng ginagawa namin may progress. And ito din po, palagi din po namin tinatandaan na may right timing para sa lahat. And kung ano man yung dream namin before, yun pa rin yung magiging dream natin. Mas malaki lang. Mas malaki. And of course, may mga P-pop groups that have already succeeded doing international things. Is that something that you look forward to in the next few months, few years? Siyempre, ang goal naman po namin, and also the P-pop and the OPMC, is ma-spread nga po yung original Filipino music worldwide, ma-share po ano meron yung mga Pilipino. But, ayun lang po, nagsisimula pa lang din kami. We're taking things step by step. Kumaga, we're starting to spread our name and be known by our fellow Filipinos. And ngayon po, sobrang bonus na lang po din as we grow for, cater yung Pilipino natin. Pero ngayon, Pilipino po muna yung aming katahanan. Pilipinas! Pilipino, hinatak na yung Pilipino. Step by step sa dapat. Alright. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, John Bueno, from Macau.com. Yes. Kaya naman yung yung album nyo talagang Tagalog din. Kasi Pilipinas talaga yung target mo na ngayon. Mostly Tagalog or Filipino. Okay, thank you very much, John. Who would like to ask next? Hello, I'm Marie. I'm from Z Magazine. And the question is, how do you want to be seen and perceived with your music and your group this year? How do you want to be seen or perceived as a group this year? Ano bang gusto niyong perception? Yung po yung gusto namin. Alam niyo, before you answer your next question, kung napapansin niyo actually yung lyrics, kung babasahin yung lyric videos nila, ang lalim yung Hollywood nga lang, akala niyo parang happy-happy lang, pero yung simula nun, di ba? Ano yung mga lines ninyo? Ako yung laking mahirap, sanay na akong lutong. Oh. Kaya nagsusumikap butas ng arayan. Oh, grabe, di ba? Ang lalim, yung pinagbubutas talaga. Okay, thank you. Go ahead. And I guess my next question is related. How are you guys keeping it real this 2026? How are you guys keeping it real this 2026? Sorry, medyo iba kasi yung narinig namin dito. may wall. Ito kasi yun. Ito kasi yun. May kwento. Ito kasi yun. Kung ano lang yung nakikita nyo sa amin sa everyday na ginagawa namin, yun lang kami. Kung sino si Dre, sa mga TikTok videos na nakikita nyo, siya lang talaga yun. Kung sino si Matthew na nakikita nyo minsan sa ibang videos or sa X, siya lang yun. Ganun din sa ibang members. Kaya, feeling ko, kung ano lang yung nakifeel mo talaga deep inside ko, as long as masaya, and genuinely na napaparamdam namin sa ibang tao na gano'n yun. Yes, and proof din to naging showcase namin. Kasi kaya nga self-titled album Arrive, you're gonna see who Rive is. Hindi lang kung ano yung music, kundi kung ano yung mga personality namin and kung sino kami in person. So sana po napadala namin yung message and nakilala nyo kami in a way through this event. Can I ask another question? Who is someone you want to collaborate with this year? As a group, hoping po kami na makakollaborate po talaga namin si Sir Black Time. Kasi bilang nagsisimula po, he's someone po na talaga tinitingnan namin ever since bata pa kami. And of course, the moment na mangyari na collaborate namin si Sir Black, for sure it's gonna be a dope. At the same time, marami po kami matututunan sa kanya.
Parang sabi mo, third love line. Yeah. Paano kung biglang dumating sa third love line si Nat? Gusto niya marinig kang kumanta. Ay, no. Hindi yan. Hindi kaya. Jump! Ang problema ng problema, bakit di ko mawala sa paderna? Sa gabi ko ay nasasada, alam mo ito, Uy, kwento na isang babae. Back line pala. Eh, syempre dapat yung iba marinig din natin, no? Meron pa kayong back sample, guys. Oo, kahit hindi back line. Ano, para yung mga taga-SN North Edsa, marinig naman yung boses ninyo aside from your songs. Sino gustong sumunod? Kakain. Si Drake. Ano bang sample nila? Ano po nakalimutan niyo po yung title. Hindi, kakahiya, ano ba? Okay, go. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali. Ito lang ang pagsasabi. Sa ako ay kumati. Di na magkahanap ng unang nung sa mga tanong na ikaw ang kakilala ko. Hindi na ako ay pipili na. Ngayon ko na kasaya. Kulay ang aking nagsisilbing tanglang. Ikaw ay Parang ano, lahat tayo tataligan nun. I choose you, di ba? Yes! Congrats, Dre, no? From kinakatakutang dancer, sabi na, parang may pinapatunayan ka today, Dre. Taas, ah. Matthew! wherever you will go. Ganun kanta talaga pambansang mall show talaga yung kanta kay ano, wherever you will go. Pero naloka ko, akala ko nung sinabang 5, 6, 7, 8. Sobrang Bumilang pa. Pero ang lahat Kanta pala. may nagpe-prepare ako. Oo nga eh, may pinapractice ba kayo dyan? Anong bang sample na yun? Ishiro? Siguro try namin example yung sulat namin for Mili na yun. Ayan! Ayan! Nakabalibang blooms! Yes! Ang mga fans ng Bini. Okay, go. 5, 6, 7. Kahit hindi maging madali, kung naririto sa iyong tabi, ang bawat araw ay malalampasan. Bitawan man ang mundo, isipan may magulo, nagkaroon ng pangarap ng magagasa ng nabuo. Ilalaban hanggang dulo, pangako na suko man ang panahon, magbago man, kahit pa ulit, kahit pa ulit, kahit pa ulit, ikaw na ang dahilan, paulit-ulit babalikan. So yan ay kanta ng Bini na sila po ang nagsulat. Palakpakan naman natin sila sa mga sample nila, guys. Tatanggapin naman natin yung sample yun ni Oso. Baka hindi ka namin narinig masyado doon, Oso. Featuring daw. Featuring. Wala. Wala, boy. Thank you very much, guys. And thank you so much to Z Magazine for joining us today. Who would like to ask the next question? Hi guys. Ayun na yun. Hello, I'm Glenn from Pushing This Of course, yung Hakbang talks about freedom. And malaking factor sa pag-chase nyo ng dream is second chances. Kasi we all saw yun sa survival show. Siguro, gaano ka-importante sa inyo yung mabigyan ng second chance at gawin ko mo sa Second chance? For me, second chance is sobrang special para sa akin. Mabigyan ng second chance. Lalo na binigyan ako ng second chance, pero hindi mag-isa. Binigyan ako ng second chance kasama yung apat. Which is, I have Ryan,
yun, sobrang importante sa amin yung second chance na to kasi may mga pangarap kami dati na hindi namin nakuha. Meron kami, sa unang hakbang namin, hindi namin nakuha. Pero hindi ibig sabihin nun na di namin maaabot talaga siya. So hindi kami titigil, iikot ang mundo para sa amin, darating ang araw para sa amin. Dagdag ko lang din po kasi, ayun nga po, hindi kasi laging nakukuha ang second chance. Pero naging possible po siya with Sir Riley po. So Sir Riley, thank you so much po sa second chance na binigay niyo po sa amin. And second question and last for you guys. Siguro, it's been years kung idadagdag yung Survivor show yun before. Mga more than 3 years na kayo nagkapagkakasama, right? Siguro ngayon na meron ako yung sariling album title din. Ano yung na-discover nyo sa mga co-members? Kahit mabilis sa isa. Wala. Ayan na. Doon muna ako sa medyo, like, okay. Sobrang through sa 3 years na yun, ang na-discover pa namin is yung chemistry and yung talents na meron pala kami. Kasi lahat ng tubo yung, like, our artistry pagdating dito sa music namin is, hindi pa talaga siya, parang wala pa kami mga ganitong iniisip dati. And sobrang bilis na develop na to the point na ngayon nakakapag-compose na kami, choreograph and, envision ng mga ganitong mga bagay for our group. Tama, no? Kung nag-give up kayo, hindi namin marinig yung panawakan, Hollywood, diba? Ang daming nagbunga, ang daming ibinyunga nung hindi nyo pag-give up. And through this album, hindi ko akalain na si Ishiro pala bumibirit, gano'n. Si Matthew pala kaya alam mo yun, gumagano siya eh. May falsetto si Dre. May falsetto si Dre. Tapos ito rin, umahay nun. Diba? So, ano talaga, very special tong album na to. Kasi itong album na to, bukod sa special yung message niya, ito yung dahilan kung bakit kami mas naging magkakakilala bago na magkakapatid. Yes. And Matthew, yung baka ng sweldo yan. add-ons, Add-ons. okay, topics. So, yun, kadalasan nabanggit na lang. Pero pinaka nagugustuhan ko sa pagsasama namin is discover namin kung paano kami mag-work and maging magkakapatid pa rin kami. Kasi kumbaga as one kami palagi tuwing pero kami ginagawang about sa passion namin. Kaya ang bilis lang palagi ng mga pinag-iirapan namin kasi hindi mga kami nagtutulungan palagi. And ako naman, siyempre, hindi lang palagi ng chemistry, pero minsan mapapansin ko talaga lahat ng flaws ng bawat member. So, as a member or as a group, kailangan mo tanggapin bawat flaws ng bawat isa. And dahil doon, nagko-communicate kami ng maayos pag may problems kami, uusap kami, and doon namin na gagawa ng maayos yung friendship namin. Mas maging strong yung bond. Doon namin siya. Thank you guys and congrats for sa Thank you. Okay, now we're going to our last question for today. I'm Patrick from Business Mirror. So, congrats for successful showcase. So, I only have 2 questions. When you first came to me, it was all about second chances. Now na you're about taking first steps or what are the difficulties and challenges na napagdaanan mo before taking this first step? So, marami. Like, before, nagdaan talaga kami sa mga auditions. Maraming auditions, maraming rejections, and disappointment sa sarili. Pero, after all, parang babalik ka pa rin talaga sa pinanggalingan mo para mas malaman mo kung bakit ka pa rin sumusubok dun sa dream mo. Kailangan mo pa rin bumalik doon sa mga pinaghirapan mo before para magkaroon ka ng lakas papunta doon sa pupuntahan mo. Ayun lang, parang need mong alalahanin yung motivation mo.
for that. And last na lang for everyone. How different was it to write for other artists and concentrating on your own music? Gano'n daw kahirap yung magsusulat kayo for another artist and also yung para sa inyong music na rin. Actually, pag nagsusulat po kami, nire-research po talaga namin yung mga artists, what's their sound. And kung sino talaga sila bilang artist din. Kasi when we make songs, we make it personal. Pag gumagawa po kami, nakalaan talaga siya para sa specific artist. Makuha man siya as per song or not, binibigay po namin sa sulat namin. And also, ang saya lang din kasi, you know, we get to write songs for Ryan, but we also get the opportunity to write for other artists. Sino-sino na ba yan? Baka pwedeng i-rundown ulit natin sa kanila. Ano-ano na yung mga kanta at yung artist? Right now, okay, so kami, Okay by Clarice de Guzman, Infinity by Mimi, and actually marami pa pong nakapila na songs for different artists. Abangan niyo po kasi may mga lalabas na review na. Okay, thank you so much, Patrick from Business Mirror. Now, before we end this, pag-usapan naman natin, kasi hinihintay ko may magtanong yung tungkol sa upcoming music video nyo, na Hakbang. So, nakita na natin yung teaser kanina. Ano ba pwede nyo ikwento sa amin tungkol dito sa ginawa ninyo, shoot ninyong music video? Isa sa pinakamalaking clue is connected pa rin siya dun sa Ulala music video namin. Part pa rin siya ng story, and for this MV yung Hakbang, mas naging personal siya sa buhay namin. Apart from kung sino kami ngayon as Strive, sino ba kami before kami magsama-sama? Bago kami humakbang at magka-sama-sama bilang ng grupo, ano ba yung mga ginagawa namin din? Ano yung mga pinagdaanan namin? Individual. Oh, there you go. Okay, so abangan po natin yan. Hakbang music video will be out on January 21. That is next Wednesday na. Tama, no? So, abangan po natin yung panawagin natin sabay-sabay as it premieres sa YouTube channel ng ABS-CBN Music. Okay. So, sa ngayon, ay magpapaalam tayo. Any last messages, guys, sa mga friends natin from the media. At sa mga friends natin from the media, ayun na po kayo dahil dito na po kayo sa second stage for a photo op with the ride. Okay, habang tumatayo sila, anong mensahe nyo sa friends natin from the media na talagang pumunta dito at sinuportahan yung first album showcase niyo? So thank you so much po. Alam ko po, pwede naman na tayo sa schedule. Pero nandito kayo, malaking bagay po sa amin na nagbibigay ng oras for us. And ayun, sana po